Mga patuloy na paglilindol sa Surigao del Sur, lumagpas na ang kanyang strong aftershocks sa mahigit 207 na lindol. At mahigit 5 rito ay mga destructive aftershocks na nadedetect ng aking seismometer. Hanging amihan, unti-unti na lang nararamdaman ng mga taga-extreme Northern Luzon, kaya yung temperatura sa Metro Manila unti-unti muling lumalamig. Pero ang Easterlies patuloy pa rin na magpapaalinsangan sa ilang bahagi na silangan ng bansa, kabilang pa rin ang Metro Manila, Southern Luzon, Eastern Visayas at ilang bahagi ng Eastern Mindanao. Cloudcaster, magpapatuloy pa rin ang mga pag-ulan sa bahagi ng Eastern Mindanao at Southern Mindanao area. Hello, good morning mga folks. Welcome po muli sa ating Daily Weather Bulletin at Analysis para sa araw ng Huwebes, December 7, 2023. Oras natin boys may umaga, alas 10:16 na ng umaga. Bahagya ulit lumalamig dito sa Metro Manila dahil unti-unti na nang bumababa yung ating northeasterlies, yung hanging amihan. Bagamat medyo manipis pa rin ang daloy ng amihan sa extreme Northern Luzon kaya mas mangunguna pa rin ng bahagya ang matinding alinsangan, lalo na magmumula ito sa silangang bahagi pa rin ng bansa, lalo na sa Northeastern Luzon, Southern Luzon, Eastern Visayas at ilang bahagi ng Northeastern Mindanao. Dahil sa epekto pa rin ng Easterlies na nagpapainit dito, magkakaroon ng mga ilang kalat-kalat na pag-ulan pa rin ang maghapon natin. Despite na overcast tayo at medyo hazy dahil nga po sa accumulation ng water vapor na madadamay ang bahagi ng Central Luzon, bahagi ng Ilocos Norte at ilang parte dyan sa may bandang Central Luzon, NCR, maging ilang bahagi dyan sa may bandang Southern Luzon o Caraga area sa may Mindanao area. At sa bahagi naman ng Southern Luzon sa may Calabarzon, maging sa Quezon Province, lalo na sa bahagi ng Aurora Region. Sa ating current conditions, overcast po tayo, gloomy at haze po tayo. So, mangilan-ngilan lamang kaulapan at medyo mataas ang ating water vapor concentration. Expected mataas ang ating humidity ngayong araw. Samantala, sa lowest temperature na natala na kay weather station, kaninang 6:15 AM, nakapagtala kami ng lowest of 26.4 degrees Celsius. Kahapon, katamtamang malinsangan ang naitala sa amin. Kahapon ng alas 2:02 PM, abot ng 33.1 degrees Celsius. Ibig sabihin, medyo mataas din ang aming heat index kahapon at 44.2 degrees Celsius ang naitala sa amin. Pero kung ipagtatabi natin sa heat index sa ibang weather stations ni Pag-asa kahapon, hopefully updated sila. Kung makikita natin, nangunguna sa may pinakamataas sa heat index ang bahagi ng San Jose, Birac, Catanduanes pala. Pangalawa lamang ang San Jose sa Occidental Mindoro. So nangunguna po ang Birac, Catanduanes at pangalawa lamang ang San Jose sa Occidental Mindoro, Puerto Princesa at dyan sa Rojas City sa Capiz. Nangangahulugan lamang na mas pinakamataas dito sa amin sa Caloocan ang heat index o nangunguna kami sa buong bansa na nasa 44.2 degrees Celsius ang aming heat index kahapon. So, mas mainit ang temperatura sa amin dito sa Caloocan City. Kaya nga naking sinasabi, mas mararamdaman niya ng mga taga-kanlurang bahagi ng bansa dahil nga po sa extreme El Nino tayo, yung dry spell at drought index ay mas tataas at mas mararamdaman muna ng mga taga-kanlurang bahagi ng bansa, especially doon sa may Northwestern Luzon, kasama na ang bahagi nga ng NCR. At sa take place systems in past 24 hours, nangunguna ang Coron, Palawan na may pinakamataas na alinsangan at 34.5 degrees Celsius. Sa Baguio City, almost stationary lamang sa kanila na lowest of 17.4 degrees Celsius, ang lowest temperature sa bansa. Disregard na natin ang Benguet dahil matik talaga na pinaka-lowest talaga yan maging ng summer o ng ating dry season pa. So baka may magbanggit na naman na mas mababa ang La Trinidad Benguet o Atok Benguet. Hindi natin sinasaba yan, inuulit ko dahil hindi na siya masyadong significant na ikukumpara sa mga temperatura natin sa buong bansa. Dahil parati na talagang mababa yan
kahit dry season pa. So hindi masyado practical na ipag-compare natin sa mga temperatura natin sa buong bansa. Di gaya ng Baguio City dahil kapag dry season, tumataas po ang temperatura sa kanila. Nagiging maalinsangan din sa kanila. At kapag taglamig naman, ay mas mababa naman ang kanilang temperatura. So bagay lamang ang Baguio na ginagamit na reference natin bilang point na pinakamalamig o pinakamababa ang temperatura sa buong bansa. So sa ating inulan, nang nangunguna sa mga inulan na since past 24 hours ang Clark Air Base na umabot ng 66 mm ang total rainfall. Wala kaming naitalang pag-ulan sa amin kahapon sa Caloocan. So diretso agad tayo sa humidity na nasa 78% agad ang aming outside humidity natin. So expected na mataas-taas ang ating water saturation. Kaya yung ating alinsangan, bahagya-bahagya lamang medyo natin nararamdaman despite na maaraw at partly cloudy ang umiiral. Tumataas ito since last hour na 1%. So anumang oras ngayong maghapon ay asahan ang mga isolated scattered rain showers. Bahagyang mataas ang ating atmospheric pressure pa rin dito sa Luzon at 1,011 hectopascals dito sa Metro Manila. Steady ito since last hour. Sa ating low tide status, mananatiling mababa ang ating low tide at nasa 2 oras pa o mahigit para mag-maximum low tide tayo. So sa mga mangingisda natin dyan sa Manila Bay, layo-layo po muna sa may bandang West Philippine Sea dahil mababaw pa rin ang ating karagatan dyan sa pampang ng Manila Bay. Ang ating air quality medyo nasa moderate, magmas po tayo ngayong araw, lalo na sa mga inuubo ngayon dyan sa tabi-tabi na masyadong madalas nakakaranas kayo ng mga pag-ubo dahil nga po sa lamig at init na ating klima ngayon ang December. Huwag po masyadong magpapawis at magpapatuyo agad at despite na biglang malamig na temperatura, uminom ng medyo mainit na tubig para maiwasan ang sore throat at mga pag-ubo-ubo. Ang ating air concentration ngayon, nasa 65 ang ating index o eksakto 18.73 micrograms per cubic meter ang ating air concentration. So magmask po tayo, lalo na sa mga mahihinang mga baga natin na kababayan ngayong araw. Sa ating almanak, sumikat ang haring araw kaninang 6:08 AM at tinasalulubog pa rin ito mamayang 5:26 PM. At sa ating waning crescent na po, nasinag ng buwan o 32% na po ang illuminated ito, ay sisikat po ang ating buwan ay kinabukasan na ng madaling araw. Bukas po ito ng madaling araw, 1:42 AM ito magmo-moonrise. At kinabukasan naman ng hapon naman ng 1 PM ito lulubog. Dahil kasalukuyan pa lang pamunset pa lang ang buwan na nasa elevation of 40 degrees mula sa aking posisyon sa Caloocan. So pamunset pa lamang ngayong araw itong moon. So mga bandang mamayang hapon pa, mga bandang 1 PM pa ito lulubog ngayong hapon. So magmo-moonrise uli yan kinabukasan ulit ng madaling araw ng 1:42 AM at kinabukasan naman ng hapon ng 1:16 PM ito lulubog. Para baka kasi may malito eh. So para hindi malilito ang ating mga kababayan sa oras ng moonrise at moonset ibig sabihin ngayong araw ay palubog pa lamang yung ating buwan ngayong araw. Mga bandang 1 PM pa yan lulubog. So ibig sabihin po, bukas pa ng madaling araw muli itong magmo-moonrise. Mga 1:42 AM at lulubog ito mga 1:16 PM naman, kinabukasan naman ng hapon. Parang kapareho lang nito ngayong hapon. Ayan mga bandang 1 PM din siya lulubog eh. So yun para hindi na sila malilito. Diretso agad tayo sa ating local weather outlook para ngayong Huwebes at Biyernes. Magiging partly cloudy po ating maghapon. Medyo mababa lang daw, chance na pag-ulan. Pero isolated ang pinapakita ng icon. So magdala pa rin ng pananggalang hindi lang sa tindi sikat ng araw, kundi sa mga di inaasang isolated rain showers ngayong hapon. At bukas ng Biyernes, magiging partly cloudy daw maghapon. Mababa rin daw ang tsansa ng pag-ulan, 7 to 10%. Highs and lowest temperature expected in 2 days. Maglalaro sa 31 degrees Celsius. And lowest temperature expected ay nasa 25 to 26 degrees Celsius. Well, diretso agad tayo sa ating ginagamit na satellite imagery para sa lagi ng panahon ngayong araw. Halos walang pagbabago. Almost stationary ang magiging lagay natin. Bagamat unti-unti na naman bumababa ang ating northeasterlies frontal system sa itaas. Ito yung ating amihan. Unti-unti na namang nararamdaman niya ng mga taga-extreme northern Luzon ngayong araw. At makikita natin sa infrared dust line layer
which is responsible sa makikita natin yung volume o yung kapal ng kaulapan ng mas malamig at mas mainit na temperatura. At makikita natin na mas malamig nga ang bahagi nito ng Eastern Luzon. Yung dumadaloy ng mga kaulapan na yan, yun yung malamig na hangin na manipis na ating northeasterlies o amihan. So, despite na magiging maulap dyan at medyo makakaramdam kayo ng cold breeze sa Extreme Luzon, magiging maulap lalo na sa bahagi ng Batanes Group of Islands at silangang bahagi ng Luzon, kaya hindi pa rin maiiwasan ang mga isolated rain showers, especially sa hapon o sa gabi man yan, lalo na ng mga taga Cagayan Valley, Cordillera at Western Region. Ilang bahagi ng Isabela, pababa na yan ng Quezon Province sa Baler, Aurora, all the way ng Polillo at dyan sa bahagi ng Atimonan, Quezon, papasok na ng Eastern Bicol Region sa Camarines Norte. Sa kanluran naman, katamtaman pa rin ang lagay ng panahon maging sa ating infrared heavy rain potential na halos sa maalinsangan at fair weather lamang, medyo gloomy po ang iiral sa bahagi ng kanluran ng Luzon. Mas mangunguna pa rin ang tinding sikat ng araw dyan, kabilang na ang bahagi ng Pangasinan at Zambales. Hindi pa rin may iwasan ang isolated rain showers pa rin itong maghapon dahil sa accumulation ng salubungan ng init at lamig. At yan sa bahagi ng Central Luzon, pababa na yan ng Metro Manila na makakaranas din tayo ng medyo gloomy, hazy na himpapawid at asahan din ang mga isolated rain showers. Typically, light rain showers ito o sa ilang parte ng Metro Manila. Kung hindi man sa eksaktong Metro Manila, maaaring sa hilaga ito ng bandang Bulacan o sa bandang katimugan naman ng bandang Cavite hanggang dyan sa may bandang Tagaytay sa Batangas, Laguna area. Bagamat maalinsangan din, fair weather din tayo ha mga folks. Kabilang na ang bahagi ng buong Southern Luzon area at Bicol Region, pero hindi pa rin maaalis ang mga isolated rain showers. Epekto pa rin ng ating umiiral na easterlies na nagsasalubong pa rin dito sa silangan ng bansa. So dahil sa patuloy pa rin ng easterlies, hindi pa rin mawawala ang mga kalat-kalat pag-ulan na may pagkidlat at pagkulog. Pero dahil sa katamtaman lamang lagi ng panahon, halos ang buong bahagi ng Southern Luzon, makikita natin sa water vapor surface, medyo manipis lamang ang saturation ng ating water vapor. At mukhang mas mainit ang temperatura ng easterlies, so medyo mababa ang saturation, medyo walang masyadong evaporation na nangyayari. Pero yung mga isolated, hindi natin mawawala yan parati. Maging ng buong Southern Luzon at ng Mimaropa, magiging katamtaman din at maalinsangan ang mostly na mararamdaman natin, lalo na sa buong kanluran inulit ko. Yung buong kanluran ng bansa, ayan bibilugan ko hanggang dyan sa bahagi ng Zamboanga Peninsula, sa west portion ng Visayas, at ng bahagi ng mapababa man yan ng Negros Region sa kanluran ay mas mainit po at mas maalinsangan at medyo drier ang ating panahon na mas mararamdaman. Di gaya ng mga taga-silangang parte ng bansa natin, ay mas madalas silang uulanin ngayon dyan. Dahil mga ganitong season, mas madalas po ang mga pag-ulan sa silangang bahagi yan ng bansa. Yan. Typically, yan, mga inuulan madalas yan. Kaya sa mga magsasabi na naman na bakit sa amin inuulan? Well, kung taga Bicol ba kayo, o taga Isabela ba kayo, o taga Samar Region ba kayo, o Leyte, talagang uulanin lagi, o mas madalas kayong uulanin dyan dahil sa ganitong seasons ay mas ulanin ang parte ng silangan ng bansa. Hindi masyado ng kanluran dahil wala kaming habagat na seasons. Tuwing habagat season lang kami, mas inuulan sa kanluran ng bansa. So may idea na kayo ng mga puksa, kahit na yung mga ibang weather bloggers, hindi yan sinasabi, yung idea na nababasa o napapanood sa ating report, ay automatic, mararamdaman nyo na lang, sasabihin nila yan. At maging dyan sa bahagi ng kanlurang bahagi ng Visayas at hanggang central part ng Visayas, magiging katamtaman at maalinsangan din pero yung mga isolated rain showers dyan sa bahagi ng katimugang parte ng Cebu City, Tagbilaran, Bohol, Panglao hanggang Siquijor, magiging maulap at mga ilang kalat-kalat pag-ulan na may pagkidlat at pagkulog. All the way sa may katimugang bahagi ng Leyte sa Maasin City, sa eastern portions na ng Visayas yan, patawid na yan ng northeastern ng Mindanao area. Siyempre, damay pa rin ang Dinagat Island, Siargao at buong Surigao City at ilang bahagi sa northern part ng Mindanao, ang Cagayan de Oro, Ginuog, Butuan, hanggang dyan sa may Cabadbaran City. And the rest ng buong Agusan del Norte, Surigao del Norte at Surigao del Sur magiging maulap at asahan pa rin ang mga kalat-kalat na ulan dahil sa cluster na yan ng ulapan na nagsimula pa noong isang araw hanggang sa may katimugang bahagi ng Mindanao, makakaranas po kayo dyan ng mga kalat-kalat na ulan.
na may pagkilat at pagkulog. Typically, moderate and some heavy rain showers lalo na sa bahagi na yan ng Surigao del Sur, ilang bahagi ng Caraga, bahagi na rin ng Sorsogen, lalo na sa General Santos at Sarangani. Ingat po sa potensyal na pagbaha at gaya ng aking paulit-ulit na sinasabi, sa mga malapit sa kabundukan, medyo alalay at medyo layo-layo po muna dahil delikado pa rin po dahil pa rin sa patuloy na mga pagyanig ng paligid dyan. Dahil pa rin sa patuloy na malikot na subduction plates nagdudulot pa rin ng mga malalakasang aftershocks dyan sa Surigao del Sur sa baybayin. At sa mga malalapit sa bundok na inuulan, medyo layo-layo po muna dahil napakadelikado po talaga na mataas ang tsansa ng biglaang pagguho ng lupa dahil po sa kakayanig o kakalindol dyan, lumalambot o nadidislocate po yung mga kabundukan at kapag nabasayan ng ulan, alam nyo na po ang mangyayari, baka bigla na lamang magkaroon ng pagguho ng lupa na baka magkaroon pa ng malaking disgrasya. So mga ilang araw ko pa po yan binabanggit na sa mga kababayan natin kung maaari, medyo layo muna at obserbahan na lang muna hanggang sa ma-assess ito ng ating mga local LGU kung pwede pa ba itong tirhan o hindi na. Dahil mahirap na po kaysa naman yung buhay natin ang mawala. So inulit ko ang buong bahagi na silangan ng Mindanao, mas maulap at mas uulanin ngayon sila dyan, lalo sa area ng mga nililindol sa Tandag, Hinatuan, pababa na yan ng Trento, Katiil, hanggang dyan sa may Caraga na nga po na binanggit ko. At bilang bahagi ng Davao del Norte ay magiging maulap at mga kalat-kat na pag-ulan. May mga ilang moderate na heavy rain showers lalo na sa ilang bahagi ng Sorsogen nga po. Pero mula dyan sa may bandang Takurong, pataas ng Cotabato, magiging maulap din po. Isolated ang aasahan nating pag-ulan despite na mataas ang humid natin, kabilang na ang Malay-Balay Bukidnon. And the rest ng Zamboanga Peninsula, mula dyan sa may BARMM, magiging maulap din po. Although ma-humid at maalisangan ng panahon, ay hindi natin inaalis pa rin ang mga forecast. Nakataas po dyan at least 35% na chance na uulanin sa Cagayan de Oro, Iligan, Marawi, papasok na yan ng Osamis City at buong Zamboanga Peninsula. At expected po na lalagpas ng 35 degrees Celsius ang temperatura sa buong Zamboanga Peninsula maging dyan sa kaduduluduluhan ng bandang patawid ng Basilan. Magiging maulap lamang anytime at mga isolated rain showers na may mga pagkilat at pagkulong ang asa natin itong maghapon sa buong bahagi ng Mindanao. And the rest naman ng Southern Luzon at pahilaga ng Luzon, mas fair weather naman tayo at maalinsangan, pero yung mga isolated light rain showers ay hindi pa rin maiaalis yan epekto ng ating easterlies. Okay, sa ulat lindol ay as of ngayong umaga, ay kung titingnan natin sa ating huling record sa ating nearby earthquakes monitoring, nasa total of 208 na aftershocks, strong aftershocks na po ang naitala ng aking monitoring. Ito ay mula sa data feed ni USGS. Pero naka-filter ito na which is pinifilter ko lamang yung mga mas destructive na aftershocks, which is umabot na nga po sa 208 na total na aftershocks. So, ito yung lumalabas na pinakamahaba at pinakamatagal na naitalang lindol ngayong taon ng 2023. Yan ay pinakamatagal at pinakamahabang duration ng mga aftershocks na naitala natin. Nung huling naitala ng mga sunod-sunod na paglindol, yun yung nagkaroon ng eruption nitong si Taal. Yun na yung huli. Pero yung sumunod, ito na sunod-sunod yung mga aftershocks. At yung mga aktibo nga na-record ng aking seismometer dito sa Caloocan, at least mahigit 5 ang medyo destructive na aftershocks ang na-detect natin. Ayan, kung makikita ninyo. At malamang nakita nyo na yan sa mga records ni PBOX, yung mga aftershocks na yan. Kaya sa mga kababayan natin sa Surigao del Sur at sa paligid dito, patuloy pa rin kayo mag-iingat at obserbahan ng mga assessment ng mga damages sa inyong lugar, lalo na sa may mga cracks na mga establishment. At yun nga, sa mga malalapit sa bundok, medyo distansya muna po. Dahil talagang hindi biro na napakadelikado ang lumapit sa gilid ng bundok, lalo na sunod-sunod ang mga aftershocks. Tapos sasabayan pa kayo ng mga pag-ulan-ulan, mga folks. Samantala sa ating tropical cyclone assessment monitoring, yung C90W inalis na ng aking tropical cyclone sector.
So, ibig sabihin, kung itong anomaly nito ay mag-re-enhance o magkaroon ng kasunod, maaaring magiging si 91W nito. Well, dahil kasi lumagpas na ng mahigit 100 hours, walang nagkaroon ng circulation. So, kapag ganyan, inaalis yan automatic ng aking tropical cyclone sector. At kapag nag-re-intensify ito at nagkaroon pa rin ng continuous development, itong binabantay natin sa may bandang Marshall Islands, magiging C91W na po yan mga po. So, take note yan ha. Nanatili pa rin kasi siyang nakatambay dito sa may Marshall Islands at wala pang significant na pagkilos, pakanluran. Bagamat pinapakita sa mga forecast ng Global Spectral Model, ay hindi pa ito significant na active na invest, except na lamang sa medyo mas mababang bahagi nito, which is naging typhoon na yata, typhoon category na siya. Pero hindi sa may bandang Marshall Islands, hindi pa talaga ipinapakita ng ating Global Spectral Model. Pero sa ating mga computer models sa GFS at NavGem, na natili pa rin agresibo ang kanilang forecast na ipinapakitang manatiling kikilos ito at mukhang bago ang naging forma ng development nitong circulation na to na ina-expect na sana natin si 90W. At dahil inalis natin tropical cyclone sector, ay maaring maging si 91W na yan, oras na magkaroon na ng organized development at kumilos na itong pakanluran palapit nga ng silangan ng Mindanao o ng silangan ng Visayas sa loob ng ating part. Ang duration pa rin ng forecast nito, extended, ay aabot ng hanggang December 13 to December 14, 2023 po yung forecast nitong kay GFS. Kay CMWF, na natiling shallow lamang o halos trough lamang ang pinapakita nito ni ECMWF. So, wala pang significant na nagkakatugma kay GFS. Maliban na lamang kay NavGem na nanatili ring aggressive, na pinapakita pa rin aabot ng tropical depression to tropical storm yung category niya according sa forecast na ito ng kanilang computer model simulation. So, halos pareho sila ni GFS. Kay Icon at GM, halos hindi pa rin masyado organized. However, kay GM, medyo aggressive yung ipinapakita na nito na kumikilos pa rin pakanluran. And so far, mayroong kasunod na ipinapakita itong forecast ni GM. So, lumalabas kay NavGem at GM, mayroong dalawang namumuong low pressure area according sa kanila. Well, sa ating real time, titingnan natin kung meron. Kung babasehan natin ang ating lower winds o yung wind shears ng mga circulation. Although medyo insignificant pa rin, pero nagkakaroon ng division kasi dito sa bahagi ng Marshall Islands. Pero ito kasi is yung lower part nito, yung southern hemisphere nito. Malamang ito yung typhoon na tropical cyclone na binabantayan ng Australia. Pero sa bahagi na ito, merong dalawang favorable shear, pero medyo insignificant pa siya. Naglalaro sa 22 kilometers, 18 to 22 kilometers per hour. Dalawang favorable to pero masyado silang dikit. So, maaari pang magkaroon ng changes yan o pagsasanib. Kung pagbabase naman natin ang convergence, ay isa lamang ang pinapakita pa rin ito. Ayan, naglalaro pa rin sa 18 to 22 kilometers per hour. May portion pa na maabot pa ng 35 to 44 kilometers per hour yung kanyang convergence. Yung kontrahangin, yung divergence, kung papansin na natin, ganun din ay very lower and very insignificant. So, nag-iba na ang position niya. Wala na sa may bandang Marshall Islands. Kung titingnan natin, bandang Micronesia na siya. So, kung magtutugma ang lalabas na ito ng GFS, maaaring ito na si 91W just in case. Dahil nagbago na yung kanilang positioning. Hindi na rito sa may Marshall Islands, kundi dito na sa may bandang Micronesia. Then kumikilos ito pakanluran, palapit ng Eastern Mindanao or Eastern Visayas. So mga by weekend, malalaman pa rin natin yung significant niyan. At kung magiging invest na siya, maaaring si 91W na itong tatawagin just in case. Pero yung isa, ay wala pang masyadong favorable o hindi pa masyado organized development. Although may mga ilang circulation pa dahil nasa equatorial zone siya. At ang kanilang vorticity, kung titingnan natin, nanatiling medium pa rin yung kanilang vorticity. So, nagkakaroon pa rin ng bahagyang circulation due to Coriolis effect. So, titingnan natin hanggang next week o this coming weekend lalo na. Doon natin malalaman pa rin yung significant nito.
Probably mga bandang December 10 o December 9. Diyan natin malalaman kung talagang magkakaroon ng bagong circulation at tatawaging 91W na kikilos pa rin ito pakanluran papasok ng ating Philippine Area of Responsibility sa mga susunod na linggo na sigurado ito natin makukumpirma. Ayan. So, yun lamang ang ating update ngayon. Wag muna natin masyadong paniwalaan itong pinapakita ng mga computer models hanggat hindi lumilitaw sa ating global spectral model. Maaaring ito na yung ipinapakita ng global spectral model pero hindi pa masyadong accurate o significant pa sa ngayon. So titingnan natin this weekend. At narito na po ating 3-day to 8-day weather forecast para sa araw ng Huwebes, December 7, 2023. At hanggang dito na lang po ating daily weather bulletin at analysis para sa araw ng Huwebes, December 7, 2023. Huwag po kalimutan na mag-like, share, subscribe po sa ating YouTube channel at visit lamang in time maging sa aking Facebook page at sa aking website at www.pimoweather.com para sa may mga detalye na gusto nyo malaman, maging mga ibang mga weather vloggers ginagamit ang aking webpage for the reference. Bakit naman? At para sa mga mas madaling malaman, ang lagi ng panahon natin, lalo na dito sa atin sa Caloocan, na nanggagaling mismo sa aking weather station at sa aking seismograph para sa mga lagay ng ating lindol dyan sa Surigao del Sur at sa mga ibang data feeds mula sa iba't ibang weather agencies. Maraming salamat po mga folks at magandang araw po sa ating lahat.